natin ang ating mga Biblia sa Matthew 1:21 hanggang 23. Matthew 1, verse 21 hanggang 23. Sabayan niyo po ako magbasa. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, sabayan niyo po ako. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Emmanuel. Pakisabi po ng malakas, Emmanuel. Yan po ulit, ang ibig sabihin ay God with us. Yun pong im ay with, yung anu ay us, yun pong el ay God. Kaya nga po, Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. At alam po natin na yun po ang isa sa pangunahin na kahulugan ng Pasko, God being with us in the flesh. Siya po ay nagkatawang tao. Pero alam din naman natin na yun pong kanyang pagsama sa mga tao na siya po ay nasa laman ay umabot lang ng 33 years. Ibig sabihin po, eventually, ang Panginoong Hesukristo namatay sa krus tapos umakyat po siya sa langit. So yun pong God with us in the flesh, ang Diyos kasama natin sa laman. Actually, hindi na po natin inabot yon, right? Pero ano ngayon ang kahulugan nito sa atin? Paano ngayon na dapat ang Pasko ay maging kapaki-pakinabang sa atin? Well, ganito po, huwag kang hihinto sa God with us lang. Ang dapat mangyari po sa atin lahat ay Christ in you. Pakisabi po ulit ng malakas, Christ in you. Pakisabi rin po ng malakas, Christ in me. Balikan po natin yung mga verses na pinag-uusapan natin nitong mga nakarang araw. Colossians 1, verse 27. Sige po, basahin nga po natin verse 1, verse 27. To them, sabayan niyo po ako, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you. Pakisabi ulit ng malakas, Christ in you. Ano raw yung mystery, ano raw yung gusto ng Panginoon? Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Verse 28, ituloy po natin. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Verse 29, sabayan niyo po ako, last verse na po ito. For this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Noon pong first Sunday ng December, we talk about what Christ in us means or what Christ in you is. At yun nga po, isa sa natutunan natin, Christ in you is the hope of glory. Last Sunday po, pinag-usapan naman natin what Christ in you calls for. At isa nga sa natutunan po natin ay Christ in you calls for maturity. Maliwanag po yon doon sa verse 28, right? Ngayon po, verse 29 naman, pag-usapan natin what Christ in you gives. Ano naman ang ibinibigay nito sa atin? Well, base po sa verse po na yan, Christ in you gives power. Pakisabi po ng malakas, power! Mukhang walang power. No? Pakisabi po ng malakas, power! No? Christ in you gives power. Power for what? Well, two things. Number one po, Christ in you gives power for serving. Power for serving. Naniniwala ba kayo lahat tayo tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya? Of course, sa iba-ibang paraan, kanya-kanyang paraan ayon sa mga kakayahan at pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Pero lahat tayo dapat ay servant of the Lord. Ngayon, mahalaga po na makita natin na ang pagsuserve sa Diyos ay never na dapat na gawin natin sa sarili nating lakas. Kasi po,
Pag tayo gumaginawa natin ito sa sarili nating lakas, mapapagod lang tayo. At marirealize natin, wala pala tayo talaga maa-accomplish na mga spiritual na bagay at mga pangwalang hanggang bagay kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon. So ang pagsaserve po kay Lord, sabi po ulit doon sa verse 29, ay, "For this I toil, struggling with all His energy." His energy that He powerfully works within me. Ibig sabihin, ito po ay paglilingkod na sa pamagitan lamang ng kakayahan at lakas na galing po sa Panginoon. This is power for serving. No? Alam nyo, nito lang na pag-iisip-isip ko, kasi po ang church natin ay by February nga, 70 years old na tayo. Matandang church na talaga tayo. No? Pero by the grace of God, at dahil nga po sa energy, at dahil po sa power na binibigay ng Panginoon, ang GTC habang tumatanda, bumabata. No? Amen? Habang tumatanda, lumalakas at sumisigla. Right? Uy, palakpakan naman natin si Lord dyan. No? So sa 70 years na yon, ito lang, naisip-isip ko, ang tagal ko na sa GTC. So nagpastor po ako dito sa GTC, year 2000. So that means 25 years na po pala ako rito. So kung 25 years na ako rito, iniisip-isip ko lang nitong mga nakaraan nga, na kung 25 years na ako nagpapastor sa GTC, ibig sabihin, naka 25 na Pasko na ako rito. No? So 25 na Pasko, ibig sabihin sa 25 na Pasko, tuwing December, nagpipreach ako ng Christmas message o sabihin ng 4 Sundays ng December, Christmas message, abay kung 4 times 25, ilan yon? O sige, calculator, no? So, ibig sabihin, naka 100 Christmas messages na. Plus, iba pa yung pang simbang gabi. Di ba, iba pa yung simbang gabi. Ibig sabihin, ang dami-dami na mga Christmas messages. And yet, nakita ko na sa biyaya ng Panginoon, hindi naman tayo nauubusan. Right? Laging may sinasabi ang Panginoon sa atin. Amen ba? Na kung tutuusin, ano ba? Wala namang nabago sa Pasko. Kung tutuusin, titignan ninyo po ang inyong mga Biblia. Kunti lang din naman ang mga verses na nagsasabi ng tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Yung mga kwento, pare-pareho lang din naman, right? Kagaya nung sinabi ni Louie kanina, yung mga wise men dumalaw kay Jesus. Yeah, no? Of course, alam na po natin yung mga yan. Alam din naman natin kung paano itong si Mary ay nabuntis na dalaga. At alam na rin naman natin, itong si Joseph ay dakilang lover boy. No? Nasa kabila ng lahat, di ba? Sa kabila ng akala niya, na-cheat siya. No? Cheater si Mary. No? Akala niya ganon, pero sa kabila ng lahat ng yon, ayun nga, pinakasalan niya. Right? Isipin nyo, ang hirap kaya nung sitwasyon na yon. Di ba kung magkakausap sila ni Mary, hindi pwedeng sabihin ni Mary na, Joseph, buntis ako, ikaw ang ama. No? Ang masasabi lang ni Mary ay, Joseph, buntis ako ang ina. No? Ang hirap kaya noon, di ba? Hindi alam kung sino ang tatay, di ba? Pero yun nga po, sa biyaya nga po ng Panginoon, ayan nga po, nabasa nga po natin at tinuluyan niya itong pakasalan. So, these are not new. Mga bagay na matagal na nating alam. Pero sa kabila nga po ng ito, sabi ko nga kanina, for so many years na pinag-uusapan. Well, kasi nga po, ang banal na Espiritu at ang Panginoong Jesus nasa atin, kaya patuloy na nangungusap sa atin ang Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Come on, no? Bakit? Kasi pag tayo naglilingkod sa Panginoon, sinusustain din pala tayo ng Diyos. Yung iba parang ayaw mag-commit. Di ba parang mahirap kasi pag nag-commit ako, pag nag-cell leader ako, baka mamaya this month may masishare ako, kaya lang baka next month wala na akong ma-share. No? So pinoproblema yon ng iba. No? Come on, there are things that you can take one at a time. Di ba? May mga 1 week at a time, 1 month at a time. Di ba? May mga ganun eh. No? Basta ang importante pala, mag-serve ka sa Panginoon, sumunod ka, gawin mo yung pinapagawa niya, isusustain ka niya. Right? Nakikita ko nga, no, ang galing nga ng Panginoon. I'm saying this with you, mga kapatid, not for you to appreciate me. I'm saying this for us to appreciate Jesus and appreciate His Word. Oo nga, totoo nga pala, no? Totoo nga talaga na ang Panginoon nagsusustain. No, uli, kaya ko sinasabi po ito para ma-appreciate natin at mapupurihan natin si Lord. No, nga, totoo nga yung sinasabi ng kanyang salita. Kasi for this
25 years, no? Ang tagal ko na rin po na nagtuturo, ang tagal ko na nangangaral, ang tagal ko na nagpapastor, and yet nakikita ko kung paano nagsusustain ang Panginoon, no? At noon pong ako ay dati parang mga year 2000, na-invite ako na mag-speak doon po sa isang Chinese Christian High School diyan sa may Binondo, isang malaking school 'yan. At meron po silang youth gospel center doon. Nag-preach lang po ako, nagturo ako. Dahil sa mga connection ko, may mga kaklase po kasi kami sa seminary na mga Chinese, yung isa ninang ni Denise. No? At yung after nun, ay nakuwento sa akin nung ninang ni Denise na kaibigan nga nung parang pinaka-head nung youth center doon sa Chinese high school. At na pag-usapan nga, na kumusta lang yung pagpipreach ko. Tapos sabi nung head doon ay, ganoon talaga mag-speak yun, no? Mauubusan yun. Niisip niya parang, yung style ko raw na non-traditional, parang mapapagod, mauubusan. Parang ganoon. Ang sagot naman niya ay, hindi talagang ganoon yun. Ilang beses ko na narinig, sabi niya ganoon, no? Tapos after siguro 5 years, mga year 2005, mga between 2005 and 2007, kasi itong classmate namin to, itong classmate kong to, naninang nga ni Denise, nakapag-asawa rin ng isang ka-schoolmate namin sa seminary na Jordanian. So nagpunta na siya sa Jordan, nagkaanak na doon. Tapos mga ganong mga taon nga, mga 2005, nagbakasyon siya rito. At nung magbakasyon siya rito, dumalaw siya sa amin. Dito rin siya nag-church. No? Pagkatapos kung mag-preach, sabi niya ulit, hindi talaga nagbabago si Pastor Raf. Sabi niya, no? Ang cute pa rin. No? O tingnan nyo, 25 years ko nang sinasabi yan, tumatawa pa rin kayo. No? Ibig sabihin, sinusustain ni Lord. Yung kakyutan. No? Pero hindi nga, my point is, again, please don't get me wrong. Sinasabi ko ito para patunayan na, oo nga, basta sumunod ka sa Panginoon, gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon, isusustain ka niya. Right? Kasi sabi niya, it's not really about you. It's not really about your abilities. It's not about your strength. Ito ay tungkol sa kung paanong kikilos pa ang Diyos sa pamamagitan mo, kung paano kang gagamitin pa ng Panginoon. Amen ba? No? Kaya nga po, mahalaga na makita natin, ay ganun nga pala pag nagsiserve sa Panginoon. Ang Diyos ang magsusustain. Right? May mga time na parang mahirap siguro, may mga time na pagod ka, no? May mga time na may pinagdadaanan ka rin, pero ang Diyos ang magsusustain sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Balikan nga natin yung verse 29 at isa-isahin lang natin yung mahahalagang word dito. Sabi niya, for this. Pakisabi na malakas, for this. Anong ibig sabihin? No? Sabi niya, para dito. No? Ano yun dito na tinutukoy? Of course, yung verse 28. Sabi niya, we teach and we warn everyone with all wisdom. No? So, anong tinutukoy niya na for this? Ito yon. Sabi, ito, pinagtatrabahuhan talaga namin ito. Ito yung ginagawa namin. Gusto namin yung mga tao talagang mas magkamukha pa ni Lord, mag-mature pa sa Panginoon. At yun nga po, sabi niya, for this. Ibig sabihin po niyan, purpose. Pag-isabi ng malakas, purpose. Alam nyo, importante, alam natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin. Right? Bakit nga ba ako nag-i-involve sa ministry? Maganda, dapat alam mo yung purpose. Right? At ang purpose natin, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Yun yung clear purpose dan. Right? Ito yung pinapagawa ng Panginoon kasi si Jesus, gusto niya yung mga tao mailapit sa Kanya. Si Jesus, gusto niya yung mga tao ay mag-mature sa Kanya. Kaya tayo nagdi-disciple, kaya tayo nag-evangelize. Mayroon tayong clear purpose. Nagsi-cell group ka, mayroon kang clear purpose. Yung mga tatayo ka rito sa harapan, mayroong clear purpose. Maglilid ka ng worship, magpapakanta ka, dapat clear ang purpose. No, hindi yung para pakitang mahusay akong tumambol, ganon, no? Of course hindi, no? Para makitang mahusay ako sa manurutot, no? May turutot ba tayo? Wala naman pala, no? Pero ibig sabihin, paano para magpakitang gilas kapag ang purpose natin ay pang tao lang, ang purpose natin ay pang sarili lang, hindi tayo tatagal. Madaling mapagod, madali na bumigay. Kaya nga importante, alam natin kung ano yung for natin. For this. Tapos ano pa? For this, verse 29, balikan natin, ay toil. Pakisabi ng malakas, toil.
Ano ba sabi ng dictionary? Sabi ni Webster, toil means to work hard and long. To work hard and to work long. Yung pala yung toil. Ibig sabihin ay talagang nagpapakasipag, pero hindi nagpapakasipag, nagsusumikap, nagtutuloy. Ibig sabihin, at ganon ang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Minsan ay you have to work hard and you have to work long. Ang ministry ay hindi yan kasi one moment lang. Discipleship is not just for a moment. Ito po ay hard work and long work. Right? So ang paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan talaga ng lakas. At ano pa? Ginamit niya yung salitang struggle. No? Struggle. Ano ang sabi ng dictionary tungkol sa struggle? To proceed with difficulty or with great effort. Ibig sabihin, pag struggle, hindi pala ito madali. Right? Mayroong difficulty. Minsan, ibang definition ng struggle is to face an opponent. No, ibig sabihin, may kontra din pala. Yes. No, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, yun ang reality. Minsan may mga hardship, may mga difficulties. At kinakailangan alam natin ito. Di ba? May mga kontra at kailangan ding alam natin yan. Kasi minsan, parang assumption natin, para sa Panginoon naman to, dapat madali lahat. Di ba? Na magpagpara sa Lord, dapat kasi tinutulungan ako ng Diyos. Kasi tinutulungan ako ng mga anghel. Hindi ako matatraffic. Pagdating ko sa church, may parking. Di ba? Kasi ito ay para sa Panginoon. Di ba? Ganun ba yun? No. Mayroon pong mga struggles din. Right? And because of that, because of toil and struggling, ano ang dapat? Dumepende raw sa energy. Pag isabi ng malakas, energy. With all His energy that powerfully works within me. Maring naisip rin, pagod na nga sa trabaho, pastor, pagod sa school, pagod sa bahay. Tapos maglilingkod pa kay Lord. Yun na nga po. Kaya nga po ang paglilingkod ay hindi pa galing sa sarili mong lakas, hindi galing sa sarili mong kakayahan. Hindi lang sa sarili mong ability or availability. Maniwala po tayo na pag tayo naglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang magsusustain sa atin. Magbibigay sa atin ng kakayahan. That as you continue to serve the Lord, na siya rin pala ang tutulong sa iyo sa ibang areas ng buhay mo. You see, ganito no? Halimbawa, minsan ang katuwiran, wala akong time maglingkod sa Diyos kasi busy ako sa trabaho ko. So wala akong time na maglingkod. So puro dito ako. Puro ako dito sa trabaho, puro sa pag-aaral, puro sa pamilya. No? Tapos dahil nga ganun tayo at wala rin tayong time para sa gawain ng Panginoon, ang nangyayari yung trabaho natin, yung pamilya natin, puro tayo lang din, sarili nating effort. Pero samantalang, kapag ang ginawa pala natin, nagbigay tayo ng effort ng paglilingkod sa Diyos, ay dahil sa ginagawa natin ito para sa Kanya, yun namang ginagawa natin para sa ating sarili, tutulungan din naman tayo ng Panginoon. No? How about that? Di ba na, dahil ako sumusunod sa Diyos, ako naglilingkod sa Diyos. Ngayon, yung dati, trabaho ko, sarili ko lang trabaho, walang tulong ng Diyos. Ngayon, pag nagtatrabaho ako, tinutulungan ako ng Diyos. Di ba ngayon, nag-aaral ako, tinutulungan ako ng Diyos. Bakit? Kasi ganun daw ang ginagawa ng Panginoon. No, nagsusustain siya at tumutulong siya at nagbibless siya sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Maliwanag ba, mga kapatid? No? Kaya nga, hindi mo pala dapat isipin yung, pag nag-sale ako, naku baka hindi kayanin. Naku baka pag nagbago kasi schedule ko, sa susunod na SEM, so mahirap mag-commit. No, hindi mo pala dapat isipin yon. Ang isipin natin ay ang Panginoon, ang tutulong sa atin, siya ang magsusustain sa atin. Yung iba, pinoproblema na ko, Pastor, mahirap, baka hindi ako tumagal ng 20 years. No? Ba't mo iisipin agad yung 20 years? Isipin mo muna yung 24 hours. Right? Na ikaw, gusto mong maglingkod at gusto mong sumunod sa Panginoon. Maliwanag po? Okay, tingnan niyo po itong verse na ito. No? Zacarias 4, verse 1 to 3. Sabayan niyo ako. Nagbalik ang anghel na kausap ko at ako'y kanyang ginising na para bang ako'y natutulog. Tingnan niyo ngayon katabi niyo kung para bang natutulog. No? Itinanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Sabayan niyo po ako. Isang ilawang ginto,
po na may lalagyan ng langis sa itaas at may 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyan ng mitsa. Tingnan niyo po to, no? Ito yung nakita niya, lampstand. Ito kasi yung lampstand sa Israel, isa siya actually na stand pero mayroong branches, kaya 7 lampstand ang tawag diyan, no po? Yung 7 lampstand, mayroong kani-kanyang mitsa, sabi, tapos lahat ito ay connected daw saan? Tingnan niyo yung verse 3. Verse 3, sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya. Okay, so mayroong dalawang olive trees. No? So you see, ano ang pinipicture nito? Di ba mayroong lampstand, mayroong lampara na siyempre nag-aapoy, mayroong ningas. Pero ano ba ang nagpapailaw sa lampara? Come on, ano? Meralco? No? Of course. Ano? Yung oil. Di ba yung oil? Kaya siya umiilaw dahil mayroong langis. O ngayon, ito yung olive. Ano ang ibinibigay ng olive? Come on, ano ibinibigay ng olive? Kaya nga may olive oil. Di ba pang salad? No? Pero maliban sa pang salad, ay yung oil na yun nga yung pinakalangis na nagsusupply doon sa lamp. Right? So ano ay pinapakita nito? Imagine mayroon kang lamp tapos nakadugtong yung lamp mo mismo, mayroong tubo na nanggagaling mismo doon sa pinanggagalingan ng langis. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, unlimited supply ng langis para kahit kailan hindi mamatay yung apoy ng lamp. Right? Ano ang tinuturo nito ngayon? Ano ang tinuturo niya? Tingnan nyo yung verse 6. Verse 6, sabi niya, then he said to me, no, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Sino si Zerubbabel? Siya ay lingkod ng Panginoon noong unang panahon. Napakahirap ng pinapagawa sa kanya. Imagine, ire-restore niya yung kanilang bayan, ang Judah. Pagkatapos na ito ay mawasak-wasak, tapos nagbabalik ang mga Israelita galing sa Babylonia. So ang hirap ng kanyang trabaho. Pero ito ang pangako ng Panginoon sa kanya. Totoo, mahirap yung ginagawa mo. Pero basahin nyo ang sabi ng Lord, not by might, pakisabi ng malakas, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. So sabi ng Panginoon sa kanya, Zerubbabel, alam ko, hindi madali ang gagawin mo. Napakahirap niyan. Pero tandaan mo ito, hindi mo ito gagawin sa sarili mong lakas. It is never by might, it is never by your own power. It is by my spirit. So ibig sabihin, ganun po pala, dapat makita natin lagi. Bakit masusustain? Bakit hindi mabu-burn out? Bakit hindi mauubusan? Bakit laging may lakas sa paglilingkod sa Diyos? Kasi po, ito ay hindi kailanman manggagaling sa ating sarili. Ito ay nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Right? Kaya nga, pag ako po nagpipreach, ako po naglilingkod sa Panginoon, yun yung lagi kong prayer. Lord, let this be not by might nor by power, but by your Spirit. And I pray na tayo po, pag nagsisell group ka, pag ano man ginagawa natin, naglilid tayo ng worship, whatever we do, na para sa Panginoon, yan po lagi dependent sa Panginoon. Lord, wala akong magagawa kung wala kayo. And Lord, let this be not by might. Let me do this, not by my might, not by my power, but by your Spirit. Amen? So Christ in you gives power for serving. Pangalawa, Christ in you gives power for living. Pakisabi ng malakas, living. No? Yung verse 29 na binasa natin kanina, obviously, ang ina-emphasize dito ay yung tungkol sa paglilingkod. Pero yung pagkakaroon ng Kristo sa atin ay hindi lang yan tungkol sa paglilingkod. Obvious yan sa maraming verses. Ito rin ay tungkol sa ating pamumuhay. And one of these verses ay makikita po ninyo sa Philippians. Philippos 4:12-13. Sabihan nyo nga ako rito. Philippos 4:12-13. Pakibasa. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Tingnan nyo nga po katabi nyo kung ano ba, mukhang sanay sa gutom o sanay sa busog.
Mukhang puro bagong kain lahat, no? Ang mabusog o ang magutom? Ang managana o ang maghirap? O tapos verse 13. Verse 13, basahin po ninyo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yun pong verse na yan ay famous. No? Philippians 4:13 sa English, mas famous siya sa English, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Pero ano ba ang ibig sabihin nun? I can do all things. Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Yan po ay hindi yan para makashoot ka lagi ng 3 points sa basketball kagaya ni Stephen Curry. No? Now, of course, naintindihan ko naman na ibinibigay niya ang credit kay Lord sa success niya sa NBA. Di ba? Kaya nga mayroong sapatos na Under Armour, Philippians 4:13. Pero para saan nga ba talaga yan? No? Ang lahat ng ito yung magagawa ko. I can do all things. Ano yung all things na tinutukoy? Well, yun nga po yung verse 12. Yung verse 12. Babalik po kayo doon. Sabi po niya, I know how to live with contentment, with satisfaction in all circumstances. Yun ang tinutukoy niya. Yun po ang tamang pag-interpret, mga kapatid. No? Context, hindi pulot lang ng pulot ng verse. Right? So sabi po niya rito, sabi niya ay, alam ko kung paano maghikahos, alam ko kung paano managana, alam ko kung paano magutom, alam ko kung paano mabusog, alam ko kung paano ang maghirap. Sabi po niya, alam ko kahit anong sitwasyon, no, kaya kong mabuhay dyan. Bakit? It is Christ who gives me strength. So this is power for living. No? Sabi niya, ay kaya kong harapin lahat ng sitwasyon sa buhay. Bakit? Kasi nga, it is the Lord who gives me strength. No? Ibig sabihin niyan, nung sabihin niyang kaya ko lahat, ay kaya kong mabuhay ng may pera, kaya ko ring mabuhay ng wala. Right? Kaya kong mabuhay ng may jowa, kaya ko ring mabuhay ng wala. No? Sinong kaya yon? No? Kaya kong mabuhay sa gitna ng success, kaya ko ring mabuhay sa gitna ng failure. Right? Kaya kong mabuhay na healthy, kaya ko ring mabuhay na mayroong karamdaman. Ibig sabihin na hindi ako galit sa mundo, hindi ako nagrereklamo, na nabubuhay pa rin ako ng matino at maayos sa kahit na maganda o pangit na sitwasyon ng buhay. Right? Bakit importante ito? No, sabi niya, alam ko kung paano mabuhay ng sagana, alam ko kung paano mabuhay sa panahon na busog, sabi niya, no? Alam niyo, importante kasi yun eh. Minsan kapag sagana tayo, kapag busog tayo, di ba, kapag maganda yung nangyayari sa buhay, pag successful tayo, pag masaya naman tayo, minsan doon po tayo nalalayo sa Diyos. Right? Doon tayo nagkakamali, di ba? Kaya dapat alam nating mabuhay sa panahon na may mga magagandang bagay sa buhay natin. At the same time, dapat alam din natin kung paanong mabuhay, nagpapatuloy, sumusunod sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, sa panahon din naman na may mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Right? Ibig sabihin ay kahit na anong sitwasyon, mayroon akong kapangyarihan para mabuhay ng tama, mabuhay ng may kapayapaan, mayroong kakontentuhan, mayroong kaligayahan na nanggagaling sa Panginoon. No? Kaya nga po kasi, di ba minsan katwiran ng iba, hindi ko kayang mabuhay nang walang 30K monthly. Di ba? Totoo ba? Hindi ba talaga kaya? Di ba, hindi ko kayang mabuhay, pastor, nang wala siya. Di ba? Ganun-ganun pa. No? Totoo ba? No? Iba, hindi ko kayang mabuhay nang walang love life. No? Totoo ba yun? No? Hindi, pag-isipan nyo yun. Hindi ba talaga kayang mabuhay nang walang love life? Yung salitang love life, tanggalin nyo yung love, mayroon pa ring life. Right? Pero tanggalin mo yung life, puro ka na lang love. Kaya marami dyan, mga puro may love nga, gutom naman. Diba? Puro may love nga, pero puro naman sakit ng kalooban. Diba? Kasi nawala na yung life. Right? Tama? Yung totoong buhay mo, dapat si Lord. Amen? Hindi ko kayang mabuhay nang walang hanap buhay. Totoo, importante ang hanap buhay. No? Pero, tanggalin mo yung hanap, may buhay pa rin. Di ba?
Pero subukan mong salitang hanap buhay, tanggalin mo yung buhay, puro ka na lang hanap, no? Kaya hindi na alam kung anong hinahanap mo talaga sa buhay mo. 'Di ba? Hindi ka makontento. Right? Hindi ko kayang mabuhay nang walang sariling bahay, no? Tanggalin mo yung bahay, may sarili ka pa rin. Ang mahirap kapag hindi mo na makita ang sarili mo, no? Kaya puro salita mo, hahanapin ko muna sarili ko. Gaganyan-ganyan ka pa, di ba? Pero hindi po, no? Sa totoo lang po, no, dapat alam natin, hey, if Christ is your life, if Christ is in you, sa totoo lang, kaya nating mabuhay sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Amen? Hindi pare-pareho ang kwento ng buhay, paiba-iba ang takbo ng buhay. Kung nakadepende ka, ang buhay mo, ang kaligayahan mo, ang contentment mo sa buhay, nakadepende lang sa isang sitwasyon, nakadepende lang sa isang kalagayan, naku, kawawa, no? Mahirap. Bakit? Ang buhay po, paiba-iba ang takbo. Ang buhay, may mga mawawala, may mga dumarating. Ang buhay, mayroong maganda, mayroong pangit. Yun ang reality. Kaya nga dapat matutunan natin, hey, Christ in me, and it is He who gives me power for living. Amen? Tingnan po rin po ninyo itong verses po na ito sa Ephesians 3. Ephesians 3, verse 14. For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened. Pakisabi ng malakas, strengthened. Strengthened with power through His Spirit in your inner being. You see, sabi niya, your inner being needs to be strengthened with power. So kailangan natin, lahat tayo mayroong inner being. Ngayon, tama, nagpapalakas ka ng katawan, nagpapalakas ka ng income, at kung ano-ano pang pinapalakas natin sa buhay natin, pero isa pala dapat mapalakas sa buhay natin ay yung ating inner being. Yung panloob na pagkatao. You see, ang daming mga tao, mukhang okay naman, pero inner, no, mahihina. Right? Kaya nga, we need to be strengthened. Bakit? Kasi po ito ang reality. No? Sa buhay, may mga pagdadaanan tayo, may mga dumarating na talagang ang kailangan mo actually ay hindi physical health, hindi mo hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng kasama, ang kailangan mo ay inner strength. Right? We all need inner strength. Kailangan natin ng kalakasan na ito. At saan nanggagaling tong inner strength na to? Nanggagaling ito, walang iba kundi sa Panginoon, no? Through His Spirit in your inner being. Ituloy muna natin pagbabasa. So that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, yun muna tayo, no? That Christ may dwell in your hearts through faith. Sabi niya, that you may have this inner strength. Tapos ano ang magiging effect nito? That Christ may dwell in your hearts through faith. Hati ka muna. Ano ang ibig sabihin nun? Akala ko ba tinanggap ko na si Lord? Bakit dito? Ay, sabi niya, upang nawa, manahan sa inyo si Kristo. Alam niyo, mga kapatid, nung sumampalataya tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya sa mga buhay natin. Nasa atin na ang Panginoon. He dwells in us. Pero anong ibig sabihin? Dwell in your heart. Ang heart po na tinutukoy is the center of your life, the control center of your life. Ang puso na tinutukoy ay yun pong pinaka-trono ng buhay natin. So ang ibig sabihin nito, pwede pala si Lord, oo, nasa akin, pero ako pa rin ang nakaupo sa trono, hindi siya. Nakatira sa akin si Jesus, pero ako pa rin ang may-ari ng buhay ko, hindi siya. Bisita lang siya, nakikitira lang siya. No? Kumbaga sa kotse ay, oo, kasama ko si Jesus sa buhay, pero ako ang driver, hindi siya ang driver. Pasahero ko lang siya. No? Kaya nga po, sabi, when He said, that Christ may dwell in your hearts, ang ibig sabihin nun, Lord, magpalit na tayo ng pwesto. Ikaw na ang mag-drive, pasahero mo na lang ako.
Lord, totoo, sa ngayon, resident ka sa buhay ko, pero gusto ko ikaw na ang president. Amen? Ibig sabihin, Lord, ikaw na ang masunod. That's what it means to have Christ dwell in your hearts. Hindi yung para tanggapin mo siya uli, kundi ibigay mo sa Kanya ang iyong puso, ibigay mo sa Kanya ang iyong buhay. Tapos, sabi rito, that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo, pag meron ka palang inner strength, pag ang Panginoon pala naghahari sa atin, mas lalo raw nating na-appreciate. Mas lalo nating naiintindihan ang pag-ibig ng Panginoon. Paano din-describe dito ang pag-ibig ni Lord? That you may understand, that you may comprehend. Ano raw? The depth, the height, the length, the width. Ano? Sabi niya, yung lalim, yung taas, yung lawak, at yung haba ng pag-ibig ng Diyos. Mas mararanasan daw natin sa buhay natin. No? Mas ma-appreciate daw natin yan. Kaya pala, may mga time na parang, oo, alam mo na, mahal ka ng Panginoon, pero bakit parang naku-question din natin maramdaman? Alam niyo po kasi, minsan yan, depende yan sa quality ng relationship natin sa Kanya. The more Christ takes control of your life, mas lalo po nararanasan natin na yung Kanyang pag-ibig. Yung lawak at lalim at laki ng Kanyang pag-ibig sa atin. No? Habang siya raw po ang Panginoon ng buhay natin. Amen? At of course, sabi rin po niya dyan, kasi kaya nga niya sinabing lahat tayo, mayroong iisang tatay sa langit, ang kasama pala sa inner strength, yung hindi lang yung lagi mong napangahawakan ang pag-ibig ni Lord sa'yo, kundi napapakita mo rin ang pag-ibig sa ibang tao. Kahit hindi lovable, no? Kahit nakakainis. No? Bakit? Kasama raw yon sa taong nag-mature na. Mayroong inner strength. Okay? Last two verses. Balikan natin yung verse 20. Pakibasa ng malakas. Now, to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. Uli, take note tayo salitang within us. Verse 21. Sabay-sabay. Last verse. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. No, pwede na po tayo umuwi. Kita-kita po tayo next Sunday. No? Ay, hindi pa po pala. No? Na-carried away ako may amen eh. No? Pero balikan po natin yung verse 20. Ano po sabi niya sa verse 20? To Him who is able. Ano raw ang kayang gawin ng Panginoon? Far more abundantly. No? Ano raw? Higit pa, no? Sobrang higit pa sa kaya mong hingin at kaya mong isipin. Sa ibang English po, ang ginamit sa salitang think ay imagine. The Lord is able, the Lord who is at work within us is able to do more, far more than we can imagine. Far more than we can ask. Yes, ganun pala ka-powerful si Lord. No? Nakahigit pa sa kaya mong hingin. Sino po dito sa inyo nakahingi na ng malalaking bagay? Come on. Yung humingi kayo ng malaking bagay sa Diyos. Ano bang malaki para sa inyo? Come on. Sino nangihingi ng malaki? Sino nangihingi ng maliit? Kahit slight lang. No. Hindi nga. O diba, sabi niya, more. Far more ang kayang gawin ng Panginoon. Hingin mo na yung pinakamalaki. Higit pa dyan ang kayang gawin ni Lord. Right? Hingin mo, sabi niya, imaginein mo na yung pinakamalaki na ma-imagine mo, higit pa dyan ang kayang gawin ng Panginoon. Anong ipinapakita nun? You have unlimited resources. Because Christ in you, you have unlimited strength. You have all this limitlessness. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin. Di ba yung may mga pagkakataon, tingin mo parang, hindi ko na kaya. Di ba? Hindi ko na talaga kaya. And yet, makikita mo, eventually, kinaya mo. Why? Because the Lord is in you. Right?
May mga time tingin, parang puro dilim na lang, parang wala nang liwanag, wala nang magandang mangyayari. Yun ang akala mo. Pero kita mo, aba, lumiwanag, gumanda ang sitwasyon. Di ba? May mga pagkakataon na parang susukuan mo na, pero eventually makikita mo, oh, grabe, ang galing ng Lord. The Lord has seen me through. No? May mga pagkakataon na akala mo, ganyan ka na lang lagi, nung hindi na mababago buhay ko. Hindi na rin mababago ugali ko. Masama na talaga ugali ko. Tinanggap mo na talaga. No? Pero kahit yun, sa totoo lang, kaya pa tayong baguhin ng Panginoon. Amen? Magugulat ka na lang, aba, no? Laki ng pinagbago ko, ako ba to? No? Bakit? Kasi nga, available yung power ni Lord. It's at work within you. Amen? No? Pakisabi nga ng malakas, Christ in me. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Sabihin nyo nga po ulit, Christ in you. Yumuko po tayo at pumikit. Pag-isipan po ninyo ito, no? Pag si Lord, naiisip natin, ano ang napipicture mo sa Kanya? How do you picture Jesus? How do you see Jesus? Well, kung puro manger, lalo na ngayon December, puro manger nakikita mo. Teka muna, no? Para may mali. Kasi hindi siya pang manger lang, pang manager siya. Dapat ng buhay natin. No? Maring, anong ibig sabihin nun? Kaya nga po sabi niya, that Christ may dwell in your hearts. Kung yung katotohanan ito, yung Christ being in you, parang hindi natin nararanasan ang power nito sa buhay natin. Baka magandang itanong, no? Ano ba ang posisyon ni Lord sa buhay ko? Kasi kung siya ang boss ng buhay ko, alam niyo, mas mararanasan niyo talaga yung power na nanggagaling sa Kanya. Sa paglilingkod, sa pamumuhay. Kaya nga, mga kapatid, importante, Lord, I want you to take control of my life. I want you to be at the very center of my life. At ganoon din naman, no? Kaya nga, pag ngayong panahon ng Kapaskuhan, kung ilagi natin naisip si Jesus na nasa sabsaban, no? Tama naman yon, sabsaban, pero alam mo ba, may mga pagkakataon na hiningi sa atin ngayon ng Panginoon, pumunta ka raw sa subsuban. No? Anong ibig sabihin nito? Na ikaw, magpakababa sa harapan ng Panginoon, acknowledge that you need Him. At sumubsob sa Kanyang harapan at sabihin, yes Lord, I allow you to take control. I allow you to be the Lord of my life. I allow you to be the Lord of my life. Sa mga bago po rito, sa mga bisita rito, pakinggan niyo po ito. Sabi ng Panginoong Hesukristo, narito, nakatayo ako sa labas ng pintuan. Sa labas, ha? At kumakatok. Kundi rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa Kanya. At sasaluhan ko siya. So, kung kayo po ay bisita, kung kayo po bago dito, ang unang-una nyo pong gawin ay siguraduhin na papasukin ang Panginoon pagbuksan siya ng pintuan ng ating mga buhay. Upang masabi po ninyo, Christ in me. At yun naman po talaga ang gusto ng Panginoon. He wants to be in you. He wants to be in you. Bago natin masabi, Lord, take control of my life. I give you my heart, Lord. Dwell in my heart. Importante muna siguraduhin natin na pumasok siya sa buhay natin. Kaya yumuko po tayong lahat at pumikit. Kung sino man po sa inyo ngayon na gusto na siguraduhin na si Jesus manirahan talaga sa'yo. Manirahan talaga sa'yo. Kailangan mong gawin personal na magdesisyon na tanggapin siya. Kung sa oras na to gusto mong tanggapin si Jesus, gusto mong pakinggan yun, sabi niya, kumakatok ako, kung pagbubuksan niyo ako, papasok ako. Gusto mo siyang pagbuksan ngayon? Pakipatong nga yung kamay mo sa tapat ng iyong puso. Patong lang po yung kamay sa tapat ng puso. Sambitin niyo itong prayer na to, galing sa puso. Sambitin niyo po ito, bigkasin po natin kahit mahina lang. Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Pinagbubuksan kita
bilang Panginoon ko, tagapagligtas ko. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na Diyos ka na nagkatawang tao, namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoong Jesus, patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga ito. Magmula ngayon, ikaw ang Panginoon ko. Tinatanggap po kita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now, for every one of us, alam kong tinanggap nyo na ang Panginoon. Ngayon tinanggap na natin ang Panginoon. Ano ang sabi ulit ng verse kanina? That Christ may dwell in your hearts. Gusto ng Panginoon pala na kung paanong nagbigay siya ng kanyang sarili sa atin. Habang inaalala natin ang Kapaskuhan, binigay niya ang kanyang sarili. Alam nyo ba, tayo man pala may hinahanap din si Lord sa atin na regalo. At ano yung regalo na yon? Yung tayo magbigay mismo ng mga sarili natin sa Kanya. Lord, please take the control of my life. Take control, Lord. Take the control seat. Panginoon, yung driver's seat. Lord, hawakan niyo po manibela ng buhay ko. And be the boss, be the manager. I give my heart to you, Lord. I give my heart to you. If that is your prayer now, kung sinasabi mo, ngayon, handog mo sa Panginoon ngayong Kapaskuhan, Lord, I give my heart to you. Kung ikaw yon, taas mo nga ang iyong dalawang kamay as a sign of surrender. As a sign of surrender. Sabihin natin ito sa Panginoon, Lord Jesus, take control. I give you my heart. I give you my life. Yes, Lord. Marami pong salamat. Tulungan nyo kami maging sentro ka talaga ng buhay namin, Panginoon. At mas maranasan ka pa namin sa mga buhay po namin. Thank you, Lord. Ma-experience pa namin, Lord, ang power for living para sa mga susunod pang mga taon. Ma-experience pa namin, Panginoon, ang power for serving. Salamat, Lord. At ngayon nga po, Panginoon, suguin nyo kami mula rito na taglay ang basbas nyo. Basbasan nyo yung mga pamilya namin, Panginoon. Sa mga susunod na linggo, sa mga panahon ng pagdiriwang, basbasan nyo kami ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kaligayahan, Panginoon, natataglayin namin hanggang sa mga susunod na mga taon. Basbasan nyo kami at ang aming mga pamilya. Salamat, Lord. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.